Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sasaludo muna ako dito sa pulis na to. Congratulations, General Eberlino Nartates. Yun po yung customer ko, subscriber ko. Retired general na po si General Nartates. At pamangkin po niya, yung bagong Chief PNP po ngayon dito po sa atin. Congratulations din po, Chief PNP Nartates. Ngayon ito mga kapatid, 6 na taon na walang change oil. Kaya nyo ba yan? Grabe to. 6 na taon, hindi siya nag-change oil. At habang nag-uusap po kami kanina, hindi ko alam kung anong masasabi ko kanina. Hindi ko nga kayang ispelingin yung kanyang ginawa. Medyo naiinis ako. Hindi sa kanya. Naiinis ako doon sa nangyari na 6 na taon na hindi nag-change oil. Pero parang ang pakiramdam nung may-ari ay parang okay lang, tama lang, bantu-bantu lang daw. Kasi nga po, ang gamit daw po niya ay magandang langis. Yan, high mileage na langis ang gamit niya sa kanyang Ford Ranger. Grabe. Wild truck, talagang medyo may pagka-wild po yung nangyari po dito. Ayaw po niyang magpa-vlog kasi nga po baka daw po mabash siya. Pero hindi pwedeng hindi ko to gagawa ng video kasi yun ang magiging ebidensya ko na ito pong Ford Ranger po na ito ay 6 na taon nga na hindi na change oil. Ano po ba masama kapag 6 na taon na hindi na change oil? At ano po ba yung posisyon ko tungkol doon? Siyempre, baka mamaya sa akin mabunto ng sisi nito kapag ito'y change oil ko at nagkaroon ng maraming problema. Itong nakuha kong video nga lang po dito ay nung idinrain yung langis at nung napaandar na yung makina. Hanggang doon na lamang. Ayaw nga po niya kasing makita rin sa video. Ngayon, kaya ko lang naman din ginagawa ito ay para makapagbigay din po sa inyo ng warning at maipaliwanag ko po sa inyo kung ano po ba yung tinatawag na high mileage na oil at yung hindi ka talaga mag-change oil ng 6 na taon. Grabe! Ang punto niya kasi po rito, kaya siya hindi rin nakakapag-change oil ay dahil nga po sa sobrang busy po niya sa kanyang hanap buhay. At para din naman sa kanya, maganda yung langis na ginagamit niya. At sa loob nga po nung 6 na taon na yon, ay 2 litro lamang ang naibantu niya, no? Ang naidagdag niya doon sa kanyang engine. So ibig sabihin, nagbawas din naman ng 2 litro sa loob ng 6 na taon. Bakit ganun lang? Kasi po, ang tinakbo lamang din naman po nitong Ford Ranger na ito ay 26,000 kilometers. Totoo, yun ang sinasabi niya kanina. Hindi naman ito masyadong gamit na gamit, kaya okay lang din naman na hindi siya nakapag-change oil ng 6 na taon. Mga kapatid, sa dami po kasi ng mga vlogs ko tungkol dito, mas delikado pa nga po yung mga short distance na mga trips kaysa ginamit mo talaga yan ng milya-milya or malalayong kilometro ang tinakbo. Kasi nga po, sa short distance trips po na yan, hindi mo maalis, may evaporate yung mga moisture na nagpasukan dyan sa engine. Ako, kaya nga kanina alkitra na yung langis na nakuha namin. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan niya? Ano kaya ang epekto ba talaga nung high mileage na mga langis na ito? Meron talagang nabibili sa market na mga high mileage na mga engine oils, motor oils. Pero hindi po nangangahulugan na itong high mileage na to ay pwede mong pagtagalin ng 6 na taon sa iyong makina. Kapag nakita mo doon sa packaging nitong mga langis na to na nakalagay po doon na 75,000 miles, hindi po ang ibig sabihin nun ay yung kayang takbuhin nung langis na nilagay mo doon na hindi ka mag-change oil. Hindi po yun. Ang nakalagay po doon, yung tumakbo na ng 75,000 miles, pwede mo nang gamitin ngayon itong high mileage na engine oil. Hindi naman yun talagang may mga problema ng mga makina. Halimbawa, blow-by na. Halimbawa, may mga tunog na, may katok na. Hindi pa rin po yun. Kasi kapag kaganon, baka walang maitulong itong mga high mileage na engine oil po na ito. Tulad nga po nung sinasabi ko po sa inyo, yung tumakbo na ng 120,000 kilometers or 75,000 miles na hindi pa naman ganun siya kalaspag. Maaring meron ka nang nakikitang mga konting leaks doon sa engine or may puti-puting usok na doon sa tambucho dahil nga po may problema na yung mga seals, yung valve seals, yung mga oil seals. Ayan, pwede mo nang gamitin itong high mileage engine oils po na yan na sabi nga po ng marketing niyan, ito po ay nilagyan ng mga additives, mga seal conditioners, yung mga rubber, mga oil seals, at mga detergents para po lalong lumakas yung panlinis ng langis na ito at maalagaan pa kahit paano yung makina mo na tumakbo na ng 75,000 miles or 120,000 kilometers.
hindi po ang ibig sabihin nung mga langis na yan ay pwede mong i-stay or pagtagalin sa makina mo ng mahabang panahon dahil baka ang iniisip po nung iba, ito nga po kasing Ford Ranger na ito, ang tinakbo lamang po nito ay 26,000 kilometers. Baka ang iniisip ngayon nung iba dyan, ay pwede pa niya ngayong pagtagalin to ng 120,000 kilometers bago siya mag-change oil. Sana po malinaw po sa atin yan. Yung iba po kasi nalilito. Kapag po nabasa nila 75,000 miles, so ito pakita ko sa inyo yung langis na yan. Baka ang iniisip nyo ay pwede nyong gamitin ng matagal na matagal yung langis na yan. Hindi po. Ganon din ang interval ng inyong pag-change oil. No, kung halimbawa, every 5,000 kilometers, magpapalit ka pa rin ng langis. Or every 6,000 or every 8,000 kilometers, depende yan. Doon sa langis na bibili nyo, ay mag-change oil ka. Pero mga kapatid, hindi po pwede na 1 taon, 2 taon, hindi ka nagpapalit ng langis. Kahit sabihin mong mamahalin yung langis na inilagay mo, high mileage engine oil yan, ay hindi ka na mag-change oil. At dahil nga po, itong mga langis na to, sabi po ng marketing nito, ay meron po itong seal conditioner, may mga additives, at meron po siyang mga detergents. Ang mangyayari daw po dito ay makakatipid ka ngayon sa langis. Kasi nga po, yung mga rubber seal po na yan ay isoswollen ulit niya yan. Pamamagain niya yan para magkaroon ulit siya ng elasticity at kumapit ulit siya doon sa kung ano man yung bakal na umiikot sa kanya or yung shafting na umiikot dyan at hindi ngayon magkaroon ng tagas sa labas ng iyong makina. Pamamagain niya ulit yung mga matitigas ng goma. Ano ba yan? Crankshaft oil seal, camshaft oil seal, no, sa ibabaw, yung mga gaskets, pamamagain niya ulit yan. At yun daw po, yung content nitong mga high mileage na engine oil. Mga kapatid, sa totoo lang, itong mga langis namin, katulad nitong Eni, kumpleto na rin po ito sa mga detergents, kumpleto na rin po ito sa mga additives, at maging yung sinasabi po ng mga seal conditioner ay narito na rin po sa mga bagong langis po ngayon. Ini-include na po yan sa timpla nitong mga langis na ito para po mapangalagaan din po ang inyong mga makina. Hindi po porke high mileage engine oil ay siya lang ang mayroong mga ganong power para po maalagaan ang inyong engine. Alam niyo po mga kapatid, kanina sumakit po ang ulo ko dahil po dito sa Ford Ranger po na ito na 6 na taon na hindi change oil. Alam na po natin kung ano ang mangyayari dyan. Siguradong nagkaroon na rin po ng wear and tear ang engine yan. Ayoko na sana talaga itong i-change oil. Recorded po kami, may CCTV po ako dito. Sinabi ko naman sa kanya, ayaw ko na sanang i-change oil yon kasi baka malast touch na naman po tayo. Biro mo, sigurado namang magkakaroon ng problema yan. Tapos, ako yung huling gumalaw, change oil ko. Pero ito ang catch dito eh. Ginawa lang naman kaming tagatanggal ng drain plug, tagatanggal ng oil filter, at tagasali ng langis. Kasi po, dala niya ang langis niya, dala niya ang oil filter niya. Pero, yung engine flushing, yung oil flushing, hindi po ako pumayag na gamitin yung oil flushing namin dito. Hindi ako pumayag. Ayoko, sabi ko, wag. Kasi bakit? 6 na taon na hindi nag-change oil yan. Baka mamaya, magkaroon ng problema yan at ang maireklamo pa ay yung oil flushing. No? Yung oil plus na, engine plus na inilagay namin. Ayoko na yon. Tsaka, hindi ko rin gustong biglain yung pag-change oil doon na nilagyan mo ng flushing oil tapos nagkaroon ng problema. Baka mamaya, hindi mag-circulate ngayon yung makakapal na langis na matatanggal doon, yung alkitran na natanggal doon, masisi pa po yung ating flushing oil. So, hindi ako pumayag at okay naman po sa kanya yon. Ngayon, nagkaroon kami ng pirmahan ng waiver. Sabi ko, sir, okay, i-change oil ko yan, pero pirmahan mo tong waiver. Na kung anuman at anuman ang mangyari diyan sa engine mo, yan ay dahil doon sa 6 na taon na hindi ka nag-change oil. At ngayon ay dinala mo dito sa amin, ang ginawa lamang namin dyan ay tanggal kami ng drain plug, pinatulo yung langis mo, tinanggal yung oil filter, dala mo rin naman, provided mo ang oil filter, provided mo ang oil, at nagsalin lamang po kami. At sinukat namin kung tama. At yun po, pinirmahan niya, nag-waiver po kami. Gusto ko lamang po na maging safe din po tayo. Kasi yung nangyari po doon sa 6 na taon na hindi pag-change oil na yon, first time ko po yung na-experience. Para sa isang magandang sasakyan, Ford Ranger Wildtrak, 26,000 lang ang tinakbo. Pero mula nung nabili niya, siguro hindi na siya nagpakasa, kaya nga hindi nakapag-change oil to ng regular. At doon nga daw po, sa buong duration ng 6 na taon na yon, 2 beses lang siyang nagbanto ng oil. No? 2 litro lang doon sa 6 na taon na yon. So kung i-divide mo, yung gamit niya rito, 6 years times 365,
So ilang oras lang niya ginagamit yung kanyang sasakyan bawat araw. Kasi sabi niya araw-araw din daw po niya itong ginagamit. Naku sir, sabi ko napakadelikado nun, yung mga maiksing gamit mo ng iyong sasakyan. Hindi man lang talaga may evaporate, hindi man lang mawawala yung mga tubig na pumasok dyan sa loob ng makina mo. At nung idinrain nga po yung langis, naku, alkitran na po talaga. Glenn, may sinabi ka pa eh. Ganda pa daw po yung langis niya. Maganda pa yung langis niya. Tapos pinakita ko sa kanya. Pinakita mo, yung ginanon mo. Ano nakita niya? Alkitran. So doon pa lang, nasa isip niya na yung ginawa niya na 6 na taon na hindi siya nag-change oil, ay walang problema. Kasi maganda pa raw yung langis niya. Eh kayo po ba, maniniwala kayo doon? 6 na taon, walang palitan ng langis. O, maitim na maitim yung langis at talagang nung tumutulo, malapot na po yung tumutulo. At ito pa, nag-example pa po siya sa akin. Sabi po niya, sir, di ba parang tao lang naman yan? Kung ang tao nakakain ng hindi malinis na pagkain, sasakitan siya niya o malalason siya, mararamdaman niya. Parang ganun din daw yung sa sasakyan. Sabi ko, hindi ganun yun. Iba yung tao, iba yung sasakyan, iba yung metal. So sabi ko, ikaw nga, sige, yung bakal, pukpukin ko ng pukpukin yung bakal na yan. O kaya, yung makina, di ba? Pinupukpuk mo. O, ano mangyayari sa makina? Hindi naman kagad masisira yan. Pero ikaw kaya pukpukin, baka ikaw matay mo kung pukpukin sa ulo, di ba? Iba po yun, magkaiba yung tao sa sasakyan. Yung tao, pagka talagang terminal ang sakit niyan, mamamatay siya, wala nang pagkakataon na mabuhayan. Pero itong sasakyan, kahit na kumatok ang makina niyan, may pagkakataon pa na buhayin mo yan, palitan mo lang yung mga sirang pyesa. Maling-mali yung kanyang ginawang comparison doon. Kaya po, lalo ako ngayong sumakit ang ulo ko lalo, ang hirap talagang mag-explain. Kaya po kung nanonood ka man ngayon, hindi ko to ginawa para ikaw ay sabihan ng mga bagay na ganito o baka mamaya mainis ka sa akin, hindi po. Ginagawa ko to para doon sa karamihan na huwag ka sanang gayahin. Kasi po, yung 6 na taon na hindi ka nag-change oil, sabi ko nga sa kanya kanina, antabayanan mo, hintayin mo ngayon yung mga magiging problema ng iyong sasakyan. Yun nga lang mga kapatid, dahil nga sa malayo rin ang pinanggalingan niya, diyan po sa Laguna, talagang sumugod naman dito siya sa akin dahil sabi nga niya, sir, nanonood po kasi ako ng vlog mo. Napanood niya siguro yung mga recent vlogs ko po tungkol dyan sa hindi nga nag-change oil, lalo na itong huli, yung Hyundai na Accent na hindi talaga nag-change oil dahil ito galing sa buy and sell, malamang galing sa mga reposes ng bangko. Kung 2 taon, 3 taon na nandoon sa yarda yan ng bangko, syempre walang change oil yun, tapos binili mo, ginamit mo, yun na nga ang nangyari, nagkaroon na ng problema itong Hyundai Accent. So sabi niya, sir, sige na, change oil mo na, okay lang sa akin, may waiver naman, sige, payag na ako. Kaya ako naman, ay nagrekomenda na lang din sa kanya, sir, ganito gawin mo ha, pag-uwi mo diyan sa Laguna, bukas, mag-change oil ka ulit. Gumamit ka na lang muna ng ordinaryong langis kasi yung binili niyang langis pang Ford talaga So gumamit ka na lang ng ordinaryong langis, 7 litro, ikarga mo dahil lampas sa 7 litro yung kanyang makina, magkarga ka ng 7 litro, tapos gamitin mo ulit ng kahit 2 o 3 araw, then after nun, mag-change oil ka ulit kapag talagang medyo malabnaw na yung langis mo, ay saka mo ngayon ikarga yung paborito mong langis. Hindi na ako magbabanggit ng kung anong brand yung langis na ginamit niya dahil meron tayong Eni dito. Hindi ko na rin siya inopera ng Eni kasi baka mamaya natatakot ako, baka magka-problema yung kanyang makina, masisi pa si Eni. So ganun ang aking rekomendasyon sa kanya. Para ma-drain or ma-flush talaga yung mga lumang langis, yung mga malapot na langis na nandoon sa loob ng kanyang makina. Mga kapatid, pasensya na po kayo ha. Ngayon lang ako gumawa ng ganitong klaseng vlog. Kasi gusto ko lang na makarating sa inyo yung ganito ring mga experience po namin dito sa shop. Marami na rin pong pagkakataon na last touch po talaga kami. Meron naman akong customer, lumang-luma na yung sasakyan. 90s pa, no? Corolla. Nakalista lahat yung gusto niyang papalitan. Nakalista doon. No? Tapos nung napalitan na lahat yon, nung kukunin niya na, meron na namang ibang naglalabasan na problema. Kasi nga, medyo luma na Ayan, nala-last touch po kami. Yan po ang mga problema ng mga sasakyan kapag luma na. Kaya nga po yung mga kasa, hindi talaga sila tumatanggap ng mga lumang sasakyan. Kapag natapos na yung 5 years, or siguro kung medyo makinis-kinis pa talaga, yan lang ang tinatanggap ng kasa. At ang matindi rito, talagang mataas ang presyo nila pagdating dyan. Kasi kung magre-require ka ng mga original na pyesa, tulad ng Corolla na ginawa namin na yun, gusto niya puro original na pyesa, 1998 model na Corolla, ano pang makukuha mo ngayon na original niya na
para doon talaga sa sasakyan na yun. Bihirang-bihira na po. May makukuha ka mga replacement parts na mga Japan pa rin. Pero kung ang hinahanap mo, yung talagang mayroong pang sticker ng Toyota, nako, malabo na po yun. Ganun po ang nangyari doon sa Corolla na yun. Nalalas touch po ang mga shop kapag po ganyan ang gusto ng customer. Ngayon, speaking po of CASA, nagpapasalamat po ako kay Sir Jervis B. Rebolado. Diyan po sa Isuzu Taytay. Siya po ay parts analyst. Salamat po sa mga discounts na ibinibigay niyo po sa amin kapag po kami ay bumibili ng mga original na parts po ng Isuzu. Kasi bumili kanina ako doon ng original na oil filter para doon sa MUX po ng aming O2, ng aming 02 dito, si Kaleo Paras. Bumili rin po ako ng langis doon, filter, yung air cleaner. Lahat puro original kasi po sa Isuzu pa rin po yun dadalhin para i-change oil para hindi po ma-void ang warranty. Dahil nga po sa binibigyan naman ako ng discount ni Sir Jervis Rebolado dyan sa Isuzu Taytay, kaya doon na ako bumili para maka-discount din po si Kaleo. Ngayon, Sir Jervis, pakisabihan nyo naman po yung ano nyo dyan, yung salesman po yata yun, ng mga nandyan sa sales. Ang tagal po naming nandun, nakaupo po ako yan, tingnan nyo po, may mga pictures. Wala man lang nag-entertain sa amin. Gusto ko pa naman bumili ng MUX, kaya lang wala akong pumansin sa amin doon. Mabuti na lang lumabas ka. At nung nalaman mong nando na kami, ay inasikaso mo na po kami. Sir Jervis Rebolado, maraming salamat po sa iyo. Mga kapatid, huwag nyo na pong gagayahin. Ito pong nag-change oil lang siya after 6 years. Nako, napakadelikado po ng mga ganyang bagay sa inyong mga sasakyan. Huwag po kayong magtipid. Or kung talagang busy kayo, pwede nyo namang iwan yan sa mga shops. Manap kayo na makakaibigan yung mga shops para doon nyo ipagawa ang pag-change oil. Ito po ang huli. Kaya po ayaw niyang ipa-change oil ang kanyang sasakyan sa ibang mga shops ay natatakot daw po siya, baka maloko siya. Okay, ito ang cuts dito. Isang talyer na pwede kang madaya dahil nagtaas yan ng konti ng presyo, okay na yun. Kaysa naman 6 na taong ka din nag-change oil. Mas matindi to. Daig pa nito ang naloko ka ng 2 mekaniko, daig pa yan. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka ng talyer diyan sa lugar nyo na pwede mong maging kaibigan na kapag ka due na ang iyong langis para i-change oil, dalin mo doon. At para hindi naman mapahamak ang iyong sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.